Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and I'm Sarah Jane Semic and for today's video. So for today's video, pag-uusapan natin kung paano natin masisecure ang ating mga Facebook account laban sa mga hacker or scammer. So marami po kasi nagtatanong kung paano mapoprotektahan yung kanilang mga Facebook account dahil ngayon, talamak ngayon yung mga hacker at hindi natin na poprotektahan yung mga Facebook account natin. So kung gusto mong malaman kung paano natin mapoprotektahan yung ating mga Facebook account, keep on watching, and kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo kalimutang mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka na nga sa mga video na i-upload natin. At simulan natin agad pagkatapos ng aking intro. So punta tayo sa ating Facebook and click mo yung setting and privacy. Punta ka sa privacy and checkup. So dito sa privacy and checkup, meron tayong 5 ways para maayos yung ating privacy sa Facebook. So yung unang-una, dito sa privacy and checkup will guide you through some settings so you can make the right choices for your account. Yan. So, ito yung mga settings na pwede nating ito yung mga settings na makakatulong sa ating account para mas lalong maprotektahan yung ating account para sa mga hackers. So, dapat na makompleto mo itong settings na to sa iyong account para ma-secure talaga yung inyong account. Yung unang-una, yung who can see what you share. Ayan. So dito, we'll walk through the option to make sure your settings are right for you. So, profile information, posting stories, and blocking. So, continue. So, dito sa unang, dito makikita nyo yung profile information. So, ano lang naman yan. Kailangan, yung email nyo is naka-only me yan. Yan, only me. So, dapat, hindi dapat yan nakikita ng mga tao. So, dapat ikaw lang yung makakakita niya ng inyong information dito. So, birthdays, yan. Kung gusto nyong, yan, pwede naman may option, friends, public, and only me. So, kailangan mo mga protection. So, only me mo lang yan. So, dito rin. Pwede naman yan na for public natin kasi itong account ko naman ito is for tutorial lang naman. So, okay lang na yan naka-public yung birthdays ko. So, dito sa current city, so, much better is only me na lang natin yan para hindi malaman kung taga saan ka. Ayan. So, who can see your friends, friend list on your profile. So, kung gusto mong nakita yung inyong mga friends sa iyong profile, so pwede mo namang only me yan or friends. You can see the people, pages, and list you follow. Yan. Kung pwede rin, kung gusto mo rin, ayaw mo rin makita yung mga pina-follow mo and nilalike mong page. Yan, pwede mo namang i-only me din yan. So, ayan, next. So, dito, your default audience set to public. This will be your audience or future post, but you can always change it for a specific post. So, since pang ano ko nga to, pang tutorial vlog ko nga itong account na to, so dapat naka-public. Pero kung yung Facebook nyo naman is gusto nyo ma-secure, so naka-only me niya, gawin nyong only me. Yeah, may mga option naman po dyan na pwede nyong gawing only me. Kung gusto nyo talagang secure yung inyong account at walang nakakita ng mga post nyo. So, sa stories, pwede nyo ring palitan niya ng kung sinong, kung ano lang, kung gusto nyo friends, only me, or public. Yan. Kasi ako, pang tutorial account ko to. So, gusto ko naka-public. And, so, syempre, kailangan naka-public post. Pero kung kayo naman, is pwede nyo naman tong only me. So, dito, change who, limit past post. Change who can see past posts that were public or friends, only friends, anyone tag in this post and their friends may still see them. So, ako is limit lang. Yan.
para malimita yung mga pwedeng makakita ng audience ay yung Facebook. So, next. So, dito, yung blocking. So, alam naman natin yan, yung mga blocking. So, kung may gusto kayong i-block na friends nyo sa Facebook, ayan, pwede mo ditong add to blacklist. So, alam naman yan. Alam nila yan. Kung ano yung, alam niyo yan, kung ano yung blacklist na yan. So, next na natin. And, you're all set. So, review another topic. So, yung next natin, yung how people can find you on Facebook. Ayan. So, continue. Ayan. So, dito sa friend request, you're in control of who can send you friend request. Who can send you friend request. So, kung gusto mong makita ka, kung ma-add ka ng kahit sino, so, ilalagay mo everyone. Pero kung gusto mo namang friends of friends, ibig sabihin po niyan, ma-add ka lang kapag may mutual friends yung gustong mag-add sa'yo. So, nasa iyo naman choices yan kung gusto mong everyone or friends of friends. So, ako, everyone na lang natin kasi itong account ko na ito is for tutorial account. So, save natin. Ayan. So, next. Ayan. People, number, in email. So, itong mahalaga ito na kailangan is no one yan. Yung iyong phone number and yung email address. Who can we suggest a profile to based on your phone number or email address? If someone has your phone number or email address, you can choose it. Choose if you want to be suggested to them based on that information. So, kailangan no one yan dahil diba? Dahil dapat ma-secure yung ating mga importante to, yung ating phone number at ang ating email address. So, kailangan no one yan. So, next. So, dito sa search engine like Google can link your profile to help people find you. Do you want search engine outside of Facebook to link to your profile? So, since account tutorial ko nga ito, then inon ko. Pero kung kayo naman na gusto nyo naman secure yung mga account nyo is i-off nyo. So, ang ibig sabihin po niyan is mas-search po yung inyong account at pwedeng mabigay yung link ng inyong profile. So, ako okay lang. So, kung kayo naman gusto nyo ma-secure yung inyong account is off nyo yan. Next. Yan. So, you're all set. Then, review another topic. So, dito naman tayo sa how to keep your account secure. So, dito naman is ito yung pinaka-importante sa lahat ng settings na dapat meron ka dito sa iyong account. So, continue natin. Yan, sa inyong password. So, password tips, choose a password that you don't use anywhere else online. Make it easy for you to remember and difficult for others to guess. Never share your password with anyone. So, kung gusto mong palitan yung password nyo is pwede nyong change password. And tips ko sa inyo kung gagawa kayo ng password is wag na wag yung pangalan nyo at wag na wag din yung birthday nyo. Dahil kung alam ng hacker yung birthday nyo at yung favorite number nyo is na-open po talaga niya yan. So, gumawa kayo ng password na unique at kayo lang yung nakakaalam. At mahirap na password. Yan. So, yun yung tips ko sa inyo. Huwag kayong gagamit ng pangalan nyo, ng birthday nyo, ng favorite number nyo. So, wag po kayong gagamit ng ganon. Nagagawin yung password. So, next. Kasi doon kayo nadadali ng mga hacker sa mga password nyo. So, dapat yung password nyo is paghirapan nyo yung hacker na mabuksan yung account nyo. Okay? So, next natin. So, dito sa add an extra layer of security to your account.
So, pwede naman ito, ito yung sinasabi ko na turn on two-factor authentication. So, once na may nag-open po ng someone sa inyo is mag-notify po sa inyo to. So, sa akin kasi may lumabas na enter the code you sent sa Gmail ko. So, bago ma-open ng hacker yung mga account nyo is mag-send ng link doon sa Gmail mo. So, kung hindi naman ikaw yon, so kung tingin mo na hindi naman ikaw yung nag-open ng link mo, ng Facebook mo is, and may nagpadala sa Gmail mo, ayan, malalaman mo na in-open siya. So, ito yung pinaka-importante sa ating Facebook account na dapat naka-on po yung two-factor authentication po natin sa ating Facebook account. Gagawa tayo ng full video tutorial about po dyan sa two-factor authentication, and may ginawa naman po din akong dati pang tutorial about nga sa two-factor authentication. So, pwede nyo naman panoorin yan kung ano yung full guide about sa two-factor authentication. At ilalagay ko sa description box po natin yan. And dito, control your alerts yan. So, kapag may nag-open, ma-notify yung Facebook mo and yung email na nilagay nyo. So, importante po talaga na importante po yan na i-on po natin yung two-factor natin at ilalagay po natin yung mga tamang email po natin. And kung once na nakalimutan nyo po yung mga email account nyo at yung password nyo, so may gagawin po tayong ibang topic po about po dyan. So marami po rin kasing nagtatanong kapag yung password and yung kanilang email is nakalimutan at hindi na nila ma-open yung kanilang account, so paano po gagawin? And mag-another tutorial po tayo about po dyan. So, abang-abang lang po tayo ng mga bago nating video. And that's all for today's video. I hope may natutunan po kayo sa ating video ngayon. At pwede mo ding i-share to sa mga kakilala mo na gustong i-private at i-secure ang kanilang mga account. Pwede kang mag-comment sa baba kung may iba ka pang tanong at suggested na pwede natin gawa ng tutorial. So, sa next video natin kung paano natin paano natin ma-open yung mga ating mga account without password and email account. Huwag mo kalimutang mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka na sa mga video na i-upload natin. And see you next tutorial. Bye!